Sa bulsa CCTV sa Negros Oriental, inabol na motor napper sa gasolinahan, kinuha ang gas pump, itinutok at binomba sa pulis. Pagdating ng isa pang pulis, nagpambuno sila. Ang ending ng insidente yan, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Basang nagpapaulan na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Senator Loren Legarda gagawin daw unang babaeng Senate President bago matapos ang kanyang termino. Ang unang public appearance si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang magka-diverticulitis. Impeachment laban kay PBBM, pwede pa raw buhayin. Kampo ni Vice President Sara Duterte, handa raw ipaliwanag ang kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Buwelta ng Makabayan Block, lagi naman niyang sinasabi ng bise, pero di naman ginagawa. Pulis na inihinalang ng halay sa kanyang babaeng kaibigan sumuko na sa NBI. At donasyon ng social media influencer na si Bretman Rock, muntik umanong makurakot sa isang eskwelahan dito sa Pilipinas. Plano ng mayorya ng Senado na magluklok ng unang babaeng Senate President sa kasaysayan. At si Senator Loren Legarda ang kanilang napipisil na gawing leader bago ang 2028 elections. Narito ang aking report. Walang term sharing pero planong ihalal si Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha, inamin mismo ni Senate President Tito Soto na pinag-usapan na nila ng ilang mga taga-mayorya ang naturang plano. Gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end the of 20th Congress. Pero naging matipid ang sagot ni Legarda nang tanungin ko siya tungkol dito. PSP Soto said no term sharing but they have plans to install you as SP before your term ends. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? You're excited to have a headline. I know how you feel. You're ready to be SP once it's given to you, ma'am, the position. You're ready po. Aba, ganyan din ako noon. You always put words into the mouth. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, alam daw ni Senator Legarda ang tungkol sa napag-usapang plano. No, wala namang formal term sharing, but there's already an agreement. Sabi niya kasi hindi niya alam eh. Siyempre, she has to be humble. Matapos ang eksenang ito kahapon kung saan tumayong presiding officer at umupo si Legarda sa rostrum, nag-post din ng larawan si Senador Kiko Pangilinan kung saan magkakasama sa Senate Lounge ang 9 na miyembro ng mayorya. Dito, magkatabi sina Soto at Legarda at ang caption, power sharing. Sabi naman ni Pangilinan, nagbibiruan lang sila. Nabanggit lang daw sa pulong ang power sharing pero walang napagkasundo ang pinal sa caucus. Sa ngayon, ang sigurado daw, suportado pa rin si Senate President Soto ng 15 senador o mayorya ng Senado. Wala pa rin naman daw lumalapit sa kanya para magpresenta na may sapat na silang bilang para mapababa siya sa pwesto. Posible rin daw, sabi ni Soto, na maghikayat sila ng ilang taga-minority bloc na sumama sa kanilang kampo. Ayon kay Soto, nang umugong ang kudeta, may nakipagpulong pa sa kanya na ilang miyembro ng minority bloc. Hindi na niya sinabi kung sino ang mga yan. Pero malinaw daw na ang sentimiento ng mga taga-minorya ay hindi laban kay Soto. Idinulog nila ang direksyon ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan may ilang senador na pinakakasuhan base sa draft report sa flood control scandal. Naging mainit din daw ang mga ito nang tanggalin bilang chairman ng Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. Masyadong marami nakapending na treaty at saka yung issue namin sa against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China Stud. Kami gusto ko sinamin yung sanang
plano to adopt yung undiplomatic criticism of these officials ng China sa atin. Muling iginiit ni Soto na ang Committee on Foreign Relations ay isang major committee na dapat mapunta sa miyembro ng mayorya, pero hinayaan lang daw nila ito noon kay Senator Marcos kahit miyembro siya ng minority bloc dahil akala nila ay may tsansang sumama ang senadora sa majority bloc. Okay, kinaladkad ko po rito si Mian Los Baños sa ating touch screen para malinaw na malinaw yung hatian dun sa dalawang paksyon sa Senado. 24 members ang Senate. Sa ngayon, ilan ang majority, ilan ang minority? May 15 kasama na si Senate President Soto. Ito yung so far majority bloc. Okay. Minority has 9. 9, basically 9. Correct. For you to become the Senate President, kailangan mo ng 12 plus 1. 13. Majority. Correct. Diba? So, kung ito 15, ilan lang kailangan mong matanggal dito para magbago yung equation? Kaya pa ng math ko yan, ha? 3 lang. 15 minus, tama. 13 ang kailangan sa kabila, babawas ka ng 3 dito para maging 12. Wala ka ng majority. 12 na sila, Correct. pero kailangan mo to break the tie, kailangan mo ng Isa pa. 14. Oh. I just wanted to take a look at kung sino yung mga vulnerable na maring hindi na magbagong isip. Kasi kahapon parang namuntikan si... Namuntikan talaga. Di ba? Aminado naman Senate President Soto doon. So, let's look at the possible variable vulnerables. Mga possibilities lang. For example, some questions being asked. Kasi for example, yung dalawang Villar na magkapatid, si Camille, tsaka si Mark. Nung weekend kasi, kinasuhan ng kanilang ama, si Manny Villar, at ang kanilang kumpanya, kasama yung dalawang magkapatid Okay. ng Securities and Exchange Commission Yes, ng SEC. insider trading. Correct. So, ang malaking tanong dyan ngayon is, saan sila papalo ngayon? Sila ba'y magiging kalaban ng administrasyon o sila'y liligawan ng administrasyon? Or parang matutuwa ka pa ba sa administrasyon kung merong kasong inihahain sa pamilya mo? So bakit ka mananatili sa majority bloc? Nandun yung tanong, di ba? Of course, we don't know the answer yet. Of course we don't know, Yun lang. But that's an interesting variable that can come into play eventually. Another question. Si Loren na unang napag-usapan na papalit kay Tito Sen. Di ba? Na muntikan daw maging Senate President kahapon. Si Loren ng kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste, pinatawan ng 24 billion pesos na fine ng Department of Energy. Parang yung kaso ng mga bilyar, it can go either way. So pwedeng hindi matuwa si Senator Loren sa admin Oho. at sa palasyo, so mag-iisip siya na, baka dito na lang ako sa kabila. Posible o pwede ring magkaligawan. Correct. Pero, sorry Boka, medyo babalik ko siya. Kasi kung ikaw si Senator Loren Legarda, bakit ka pa lilipat sa kabila kung meron ka ng sure na majority na iluluklok ka dun sa posisyon at nagsalita na mismo yung current Senate President? But that's for 2028, 2 years from now. Yun lang. So, Marami pang pwede mangyari. Gaano kasigurado ang grupong ito na sila pa rin ang nakaupo by the time 2028 comes around? Kasi kung kahapon muntikan sila, paano yung 2 years from now? Aminado naman si Senate Majority Leader Mig Zubiri na mangyayari yung plano nila na iluklok si Senator Loren Legarda as Senate President pag manatiling solid yung 15 or mas dumami pa sila. So sige na nga, lagay ko nga siya dyan. Pero hindi lang yan, hindi lang naman sila yung maaaring gumalaw eh. Ito rin kasi maaaring gumalaw. For Yes. example, si Bato de Rosa is right now indisposed. Correct. Hindi siya makakaboto, I suppose hindi siya makakaboto Hanggat now. hindi siya nagpapakita, hindi siya kasama sa pwedeng bumoto. Whether for Senate President or for impeachment Or for treaties. whatever. Yes. So ang minority mo na lang, sir, wala ka ng siyam, 8 ka na lang. Paano pa to? Kung matuloy ang sinasabing magiging kaso laban kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Yung pa kasi yung tsurang Jinggoy dito eh. Okay. Ikaw Kung talaga. sakali matuloy Wala sila naman tayong sinasabing sure. dun sa flood control scandal at sila kung sakali lang makulong, baka hindi sila makaboto. Okay. So that will affect also yung numbers ng minority as far as yung Senate President is concerned, as well as the possible numbers in an impeachment trial. Gusto ko lang din idagdag again yung variable nung magkapatid ha kasi meron kang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang kapatid ay nasa mayorya. How long will she stay in the majority or pwede ba siyang sumama din sa minority? So ito,
possible lang din naman kung sakaling gugustuhin nila. Though ang sinasabi ng iba, pwedeng ang dynamics kasi ay mas gusto talaga nilang maghiwalay para Cover all safe the ka. bases. Yes, which can also happen sa dalawang Villar's, ha. Pwedeng hindi rin silang dalawa ang tumalon kung sakasakali. Pwedeng may maiwan din sa majority. Again, these are not predictions. These are just pointing out the possible Possibilities, variables yes. na maaaring mangyari sa mga susunod na taon. Kasi matagal pa ang 2028. Maraming pa maaaring mangyari bukas, kinabukasan, at sa susunod na Bago taon. lang tayo matapos, huwag nating kalimutan, si Senator Lito Lapid, na ang sinasabi, oo, ayaw niya talagang mag-minority. So pag nakikitang medyo delikado na tong majority, tanggap naman nila Senate President Soto yan na pwedeng tumalon kung saan yung posibleng maging bagong majority. At ang hardliners mo... Nalilimutan ko parati. Hindi mo kalimutan ko talaga. Ang hardliners mo lang na talagang suportado si Senate President Soto ay Senator Ping Lacson at Senator Mig Zubiri precisely because they are the leadership. Okay. Okay. Ibang balita, handa raw sagutin ng kampo ni VP Sara Duterte ang tungkol sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Buwelta ng Makabayan Block, palagi namang sinasabi ng bise na handa siyang sumagot pero di naman ginagawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Betrayal of public trust. Kasama yan sa grounds ng bawat isa sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Maituturing daw na pagtataksil sa bayan ang paglustay ng bise sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Diyan lumutang ang mga kontrobersyal na mga pangalan sa resibo ng confi funds ni VP Sara. Merong serye ng iba't ibang dodong gaya ni na Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal at iba pa. At kung ano-ano pa, Xiaomi 8, Patty Ting, Jay Camote, Miggy Mango, at ang pinakasikat sa kanilang lahat, si Mary Grace Piatos. Giit ng kampo ni VP Sara, handa silang ipaliwanag ang mga pangalang yan sa tamang forum, oras na umusad na ang impeachment laban sa kanya. Sagot naman dyan ng Makabayan Block. Naku, narinig na natin yan. We're ready to explain. Pero hindi, tatakbo na naman sa Supreme Court. Don't wait for the impeachment proceedings. Ipaliwanag mo na ngayon. Dahil sa pahayag ng kampo ni VP Sara, umugong ang usap-usapan na posibleng iharap na nila ang totoong Mary Grace Piatos. Paglilinaw naman ng legal counsel ng bise na si Attorney Michael Poa, wala raw siyang sinabi o kinumpirma na ilalabas nila ang isang Mary Grace Piatos. Kumpiyansa ang mga naghain ng reklamo na sufficient in form and substance ang impeachment complaint laban sa bise. Kakuha ng sapat na bilang ng suporta ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. In other words, makikita natin na yung mayorya ay susuporta sa impeachment complaint. Samantala, nakakuha naman ng kumpirmasyon ang News 5 na may ikatlong grupo na maghahain ng impeachment laban kay VP Sara sa Lunes, February 9. Hanggang ngayon naman, hindi pa raw natatanggap ng opisina ni House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaint na nauna nang inihain. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. May alingas-ngas din ang kudeta sa Kamara pero agad niyang itinanggi ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sabi ng Presidential Son, wala naman siyang naririnig na papalitan si House Speaker Bogie D. Unang napaulat na may mga kongresistang hindi umano masaya sa leadership style ni D sa Kamara. Pinarutang din noon ni suspended Congressman Kiko Barzaga ang posibleng magbabago sa speakership kung saan inendoso pa niya bilang kapalit si Navotas Congressman Toby Tiangco. As I haven't heard of any coup in Congress at any point in time. As far as I'm concerned, everyone is confident and happy with the leadership of Speaker Bogie. He has been steering the House through his own quiet brand of leadership. Sumuko na ang pulis na nag-viral matapos makita sa video na buhat-buhat sa motel ang kanyang babaeng kaibigan sa Maynila. Nasa frontline ang balitang yan si Gio Robles. Halos hindi makatingin sa media si Patrolman Joshua Similia Mendoza kanina. Siya ang pulis Maynila na itinuturong humalay sa mismong kaibigan na nawalan umano ng malay bago niya dalhin sa isang motel sa Maynila noong December 4. Sir, sa tingin niyo po ba mapapawalang sala kayo dito sa reklamo sa inyo po ng pangganggahasa, sir? Nasa pool sa CCTV
Nakarga ni Mendoza ang 27 anyos na biktima sa kanyang balikat nang pumasok sa motel. Nakita rin kung paano niya ipinasok sa loob ng isang kwarto ang babae hanggang sa makalabas na sila ng motel. Kapansin-pansin ang paggewang-gewang na lakad ng biktima. Paglabas ng kanyang arrest warrant mula sa Manila Regional Trial Court, kusa umanong sumuko sa NBI si Mendoza. Yesterday, we received a surrender feeler from our subject, Mr. Mendoza. And acting with dispatch, I called immediately the AD Invest and the director for NCR to deploy a team. Hence, after 30 minutes, nakuha na po natin itong si Mr. Mendoza. Nakadestino ang pulis na sospek sa Investigation and Operation Unit ng Manila Police Station 4. Una nang kinondena ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagkakasangkot ng isa na namang pulis sa kaso. Sa kabila ng voluntaryong pagsuko sa NBI ni Patrolman Joshua Similia Mendoza, hindi raw ibig sabihin nito na umaamin siya sa aligasyon ng biktima na kanya umanong ginahasa. Depensa ng abogado ni Mendoza, ang kanyang pagsuko ay pagpapakita ng tiwala sa NBI at kagustuhang harapin ang mga aligasyon sa tamang proseso. That's the reason nung nalaman niya na may warrant, he coordinated to us and of course, nag-voluntary surrender na siya. The reason na nandito siya... So he's denying it, the allegation? Definitely. Sa ngayon, hindi pa rin daw siya maituturing na sibak sa serbisyo hanggat nakabinbin ang administrative complaint laban sa kanya sa NAPOLCOM. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Inilikas sa mga residente sa ilang bayan sa Mindanao dahil sa bagyong Basyang. May mga lugar na ring binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Live mula sa Cagayan de Oro City, ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta na ang sitwasyon dyan? Mean, hindi pa man nakakatama sa lupa, ramdam na sa iba't ibang probinsya dito sa Mindanao ang epekto ni Bagyong Basyang. Daang-daang residente na rin ang inilikas dahil sa banta ng bagyo. Inanod ang ilang bahay sa gilid ng dagat sa Barangay Poblasyon, Caguait, Surigao del Sur. Tumaas ang tubig sa lugar dahil sa walang tigil na ulan dulot ng Bagyong Basyang kaninang umaga. Sa bayan naman ng Kantilan sa parehong probinsya, rumagasa ang kulay putik na tubig baha sa mga kabahayan ng Barangay Cabasan. Gumamit na ng lubid ang mga residente sa paglikas. Habang sa Hinatuan, nasa higit 700 residente ang inilikas sa 5 island barangay dahil sa banta ng hagupit ni Bagyong Basyang. Nabigyan naman na sila ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan kagaya ng mga food packs. Sa Surigao City naman sa Surigao del Norte, nabuwal ang isang puno ng akasya sa Amat Street kaninang hapon matapos ang pag-ulan na may halong malakas na hangin. Nadaganan nito ang 3 sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Wala namang nasaktan. Sa Rosario, Agusan del Sur, inilikas na rin ang mga residente dahil umabot na sa halos bewang at malapit nang pumasok sa mga kabahayan ang tubig baha dahil sa epekto ni Bagyong Basyang. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, ilang kabahayan na ang nadaganan ng puno ng niyog dahil sa malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Isang residente ang nasaktan. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang LGU. Sa Hingoog City sa parehong probinsya, inilikas ng mga tauhan ng Philippine Red Cross ang mga residente dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa kaninang umaga. Sa bayan ng Lagunglong, higit 100 residente ang inilikas na rin. Nabigyan naman na sila ng pagkain at iba pang relief items ng LGU. 22 bayan sa probinsya ng Misamis Oriental ang nagpatupad ng class suspension dahil sa epekto ni Bagyong Basyang. Sa Malaybalay City, Bukidnon, nasa eskwelahan na ang mga estudyante na magdeklara ng suspension ng LGU. Ang ibang mag-aaral, imbes na umuwi sa kanilang mga bahay, ay dumiretso sa shopping mall. Sa Caraga, Davao Oriental, nagsayawan ang mga puno ng niyog dahil sa lakas ng hangin.
Mean, dito sa Cagayan de Oro City, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at bugso ng hangin sa mga oras na ito. Suspendido na rin ang trabaho sa gobyerno dito sa lungsod simula ngayong araw hanggang bukas, maging sa mga eskwelahan, mapapribado man o pampubliko. Nakadepende naman sa mga pribadong kumpanya kung magsuspindi din sila ng trabaho bukas. Samantala, wala pa namang inilikas ng mga residente dito sa Cagayan de Oro City, pero nakahanda naman na ang mga evacuation center kung kinakailangan. Balik sa iyo, Mean. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Napanatili ng bagyong Basang ang kanyang lakas habang papalapit sa Caraga Region. Muling namata ng bagyo sa layong 115 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometers per hour. Pahilagang kanluran ng kilos ito sa bilis po na 25 kilometers per hour. Ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw ito inaasahang magla-landfall sa Surigao del Sur. Pagkatapos, posible nitong mag-landfall sa Siquijor. Nakataas pa rin signal number 2 sa ilang lugar sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Showbiz tonight at tayo. Itinanggi ng aktres na si Barbie Imperial na siya ang third party ng hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati. Sa panayam kay Barbie ng showbiz manager at host na si OG Diaz, sinabi niyang hiwalay na sina Richard at Sara nang pumasok siya sa eksena. Nanahimik daw siya bilang respeto kay Sara at sa dalawang anak nito kay Richard. Pero pag-amin ni Barbie, nakaapekto sa kanyang mental health ang paratang ng publiko na third party siya. Sa ngayon, happy si Barbie sa takbo ng kanilang relationship ni Richard. Marami pa akong baong chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, ilang kongresista naniniwalang may katiting pang pag-asa na buhayin muli ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tumakas na motor napper, binombahan ng gasolina ang humahabol na pulis. At ang donasyon daw ni Bretman Rock sa Pilipinas ibinusa. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May katiting na pag-asa pa raw na mabaliktad ang desisyon ng Kamara na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang araw naman matapos itong mapasura, humarap sa publiko ang Pangulo sa unang pagkakataon matapos tamaan ng diverticulitis. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. San Juan City Mayor Francis Javier Zamora, our TESDA educator. I brought my own podium para hindi ako nahirapan Nagawa pang magbiro ni Pangulong Bongbong Marcos nang dumalo sa event ng TESDA sa San Juan City kanina. Dito ibinida ang higit 1 trilyong pisong pondo na inilaan sa edukasyon, kung saan isa rin ang TESDA sa makikinabang. At isa sa mga proyekto sa ilalim nito, ang TESDA Online Skills Passport na siya mismo ang nanguna sa paglunsad. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Unang public appearance ito ng Pangulo sa labas ng Malacanang makalipas ang 2 linggo mula ng tamaan ng diverticulitis. Isang araw din ito matapos ibasura ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban sa kanya, bunsod ng pagiging insufficient in substance. Wala nang sinabi tungkol dyan ang Pangulo, pero ang palasyo, una nang sinabing masaya ang Pangulo na nasunod ang due process at napatunayang wala siyang impeachable offense. Siguro mas maganda na rin na itong mga issue na to ay nabigyang liwanag sa pamamagitan ng nangyaring hearing sa Committee on Justice. At naliwanagan na rin yung mga tao na mga gawa-gawang kwento ito sa kanya.
Pero ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, hindi pa rin pwedeng sabihing patay na ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa Lunes, February 9 kasi mag-aaproba pa ng committee report saka itatransmit sa plenaryo. Sa plenaryo, pagbobotohan pa ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ang desisyon ng House Committee on Justice o hindi. 1/3 o 105 na boto ang kailangan para tuluyang mabasura ang impeachment. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. Pero tingin ni Manila Congressman Benny Abante, good as dead na rin ang impeachment kung pinatay na ito sa komite. Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi na mananalo yan. Wala na. It's good as dead. Gayunman, kumakapit pa rin ang Makabayan Bloc sa katiting na pag-asang mababaliktad sa plenaryo ang desisyon. Sila ang naghain ng ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Malinaw naman na pinakilos talaga ang mayorya para prematurely ay patayin ito kahit hindi pa naman dapat. Sufficient in substance ang endorsed complaint namin. Gusto natin magkaroon ng pagkakataon na mag-present ng evidence at marinig mismo sa Pangulo yung paliwanag. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary maging uphill battle talaga yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinabulaanan ng puganteng si Zaldico na nagpadala siya ng emissary o kinatawan para makipag-usap sa gobyerno. Yan daw ang sagot ni Ko nang tanungin siya ng kanyang abogadong si Attorney Roy Rondain. Hindi raw kikilos ang dating kongresista nang hindi inaaprobahan ni Rondain. Sigurado rin daw ang abogadong hindi siya pagilihiman ng kanyang kliyente patungkol sa pakikipag-usap sa pamahalaan. Nag-usap kami sa telepono, madala. Sabi niya wala. Wala daw siyang pinapadala. So I'm absolutely sure na walang ganun. Hindi naman gagalaw yun nang hindi ko ina-approve makikipag-negotiate, makikipag-dialogue. I have serious doubts. Kasi ako lang naman ang talagang inauthorize niya na magsalita sa kanya. Samantala, wala rin daw alam ang kampo ni Ko kung saan nanggagaling ang $1 billion na pinapasauli ng DILG kay Ko bago makipag-usap sa gobyerno. Ang nakasaad lang daw kasi sa kaso ni Ko, kasandigan bayan ay hanggang 300 million pesos at hindi umabot ng bilyon. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yung number na yun. Hindi naman kami humihingi ng negotiation. Sila humihingi siguro. Ngayon lang ako nakakita ng nagre-request na mag-impose ng conditions. Sumuko sa NBI si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa matapos ilabas ang arrest warrant para sa kanyang kasong murder. Dumating si Espinosa sa NBI kasama ang kanyang abogado. Matapos ang booking procedure at iba pang proseso, kinulong si Espinosa sa Cebu City Jail. Sumuko rin ang dalawa pa niyang kapwa-akusado. Walang piyansa na pinayagan ng korte. Kasunod ng kanyang cancer surgery, kinailangang i-postpone ang ilang concert ng legendary 80s rock icon na si Barry Manilow sa Las Vegas. Ipinagpaliban muna ang residency dates ni Barry, scheduled this February 12 to 21 para magpagaling. Sumailalim sa operasyon ang singer nang tanggalin ang isang cancer spot sa kanyang baga. Naging matagumpay naman ang surgery at tuloy-tuloy din ang recovery niya. Pero mas kailangan daw itong pagtuunan kesa sa concerts. Maliban sa cancer, nakipaglaban na rin ang 82-year-old crooner sa mouth tumor, heart issues at iba pang surgeries nitong mga nakaraang taon. Susunod, News 5 exclusive, security guard binaril ng kanyang amo nang dahil sa pinag-awayan nilang day off. Tumakas na motor napper, binombahan ng gasolina ang umahabol na pulis. At ang BTS, ipinasilip ang kanilang bagong light stick. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Binaril ng kanyang boss ang isang sekyu sa Batangas. Nagwala raw kasi ang biktima dahil hindi pinayagang mag-day off. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa ospital na dito sa Santo Tomas, Batangas, nagkamali ang 30 anyos na security guard na si alias Mark. Swerte siyang nakaligtas sa tama ng shotgun sa kanyang leeg. Ang suspect, ang sarili niyang OIC na si alias Sammy. Bagay na pinatotohanan na mismong katrabaho ni alias Mark. Dapat na i-off duty ng reliever namin, hindi na pagbigyan. Kaya yung OIC namin po, may lakad din po ng ganong pitch. Doon po siya nagkaroon ng konting pagtatalo. Kwento ni SG Marino, nagpaalam si alias Mark kay alias Sammy noong Lunes na aalis muna ng barracks para kumuha ng sweldo sa kanilang security agency na nasa Pasay pa. Wala naman daw dapat problema dahil day off niya. Pero ayaw daw pumayag ni alias Sammy dahil wala siyang karelyebo sa binabantayang area. Dito na parehas na nag-init ang ulo nilang dalawa. Binato siya and accordingly may itak na hawak itong ating victim kaya napilitan itong ating suspect ayon sa kanya na mag-warning shot lang. Pero sa kasamaang palad, tinamaan itong ating biktima. Nasa 50 hektaryang lupa sa paanan ng Mount Makiling ang binabantayan ni Mark at ng 4 pa niyang kasamaang mga regular na gwardya. Dahil sa lawak ng lugar, importante nga naman na merong nakabantay. Dito raw sa lugar na to nagtagpo yung OIC at yung security guard na gusto mag-day off. Dito raw nambato yung security guard matapos nila magkasagutan ng kanyang OIC. Dito na rin nangyari yung pamamaril para pigilan yung nagwawalang security guard. Agad na sumuko si alias Sammy sa mga otoridad. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Pero tingin ng kapwa nila SG, sadyang ayaw lang payagan ni OIC si alias Mark na mag-day off dahil may gusto rin siyang lakarin, lalo't araw ng sweldo. Pag reliever sir, siyempre dapat di ka naka-on duty para makapunta siya ng agency namin sa Pasay. Usapan po dito na ganung pagkapag halimbawa araw ng sweldo, hindi siya pwede bigyan ng duty kasi nga po, kukuha siya ng sahod. Maharap si alias Sammy sa kasong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Nagkahabulan ng mga pulis at isang nakatakas na motor napper sa Negros Oriental. Ang suspect, binombahan muna ng gasolina ang mga pulis bago siya na-corner. Natong frontline report. Sa pool sa CCTV ang pagdating ng lalaking ito sa isang gasolinahan sa Amlan, Negros Oriental gabi ng Lunes. Aakalaing magpapagasolina lang si kuya. Pero ilang saglit pa, kinuha niya mismo ang pump ng gasolina. Binomba niya yan sa paligid at tila pinaglaruan ang hose. Maya-maya pa, kitang dumating din ang isang police mobile. Tinutugis pala nila ang lalaki na napag-alamang isang motor napper. Nag-agawan ng pulis at suspect sa hose ng krudo hanggang sa sinabuyan ng suspect ng gasolina ang pulis. Ilang saglit pa, dumating na rin ang isang pulis at nagpambuno na ang tatlo. Pero ang ending, napadapa na rin ang suspect at naaresto. Bago ang tagpong yan, nakipaghabulan na pala ang suspect sa mga responding pulis mula sa kabilang bayan ng San Jose. Yung victim complainant po is pumunta po dito sa station, sa police station, para mag-report na yung kanyang motorcycle is natangay po ng suspect. So, immediately po, yung ating kapulisan is nag-responde, kasama po yung complainant. Yun po, naghabulan po sila. Suspect, pinarada niya po yung kanyang yung ninakaw na motorsiklo doon sa harap ng gas station. So, yung ating ang responding personnel nagpakilala na police at hinikayat po yung suspect na ibaba po yung nozzle. Pero yung suspect po talagang nag-resist. Na-recover naman ang ninakaw na motor mula sa suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Inimbitahan daw ni US President Donald Trump si Pangulong Bongbong Marcos na maging miyembro ng Board of Peace ang ating bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nagpadala ang White House ng liham kay Pangulong Marcos para sa imbitasyon. Inaalam pa raw kung anong klaseng kontribusyon ang hinihiling sa Pilipinas. Binuo ng Amerika ang Board of Peace para pangasiwaan ang pagpapatupad ng peace plan sa Gaza Strip. Contribute in any kind of peace effort. So if this is something that the Philippines can be part of, then
very likely we'll accept the invitation. Department of Foreign Affairs and of course our other institutions who are looking at what are the angles and how we can help. And as I said, if we are part of this Board of Peace, what kind of commitment is expected of us? Abangan, bus driver sa London, araw-araw pinapangiti ang mga pasahero gamit ang bubbles. At Pinoy internet sensation na si Bretman Rock, muntik na raw mabulsa ang donasyon niya sa isang eskwelahan sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nag-viral ang chika ni Bretman Rock tungkol sa kalahating milyong pisong donasyon niya sa dati niyang school sa Cagayan. Muntik daw ibulsa ang pera. Ayon kay Bretman, nagkaroon ng hinala ang ilang guro dahil tahimik daw ang school head kung saan napunta ang pera na diretsyong ipinadala sa kanya. Dito na umeksena ang nanay ni Bretman. Humingi siya ng resibo at sinigurong lahat ay nakadocument. Pero sagot ng principal, hindi raw totoo ang paratang. Ayon sa kanya, nag-ingat lang siya dahil inakalang posibleng scam ang donasyon. Pero kalaunan ay buong 555,000 pesos din daw ang ibinigay niya sa treasurer ng PTA para sa mga proyekto ng paaralan at meron daw yang patunay niyan. Sa ngayon, wala pang tugon si Bretman Rock sa pahayag ng school head. May bagong inspirasyon ang ARMYs para makapag-BTS concert this year. Ipinasilip na kasi ng grupo ang brand new set na ARMY Bombs. Presenting the BTS official Lightstick version 4. Of course, bida dyan ang very classy BTS logo na mag-iiba-ibang kulay during concerts. Preparing for a massive comeback na ang Bangtan Boys this March sa release ng new album na Arirang. Scheduled na rin next year ang 2-show concert ng grupo sa Manila leg ng Arirang World Tour. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para sa ating pabaong pampagood night, iconic ang pulang double-decker bus sa England. Pero ang isang driver ng bus na yan may playful twist sa kanyang mga biyahe. Meet si Mr. Bubble Man. Habang umikot sa London, nagpapalipad siya ng bubble sa kalsada. Good vibes daw yan para sa pasero at pati sa mga naglalakad. Nagsimula lang yan nang mapabili siya ng murang bubble bottle. Tapos naisipang magpaihip habang stuck sa traffic. Isang taxi driver ang nagsabing gumaan daw ang araw niya. Kaya mula noon, araw-araw nang may bubble sa bus. Simpleng saya na may guaranteed na ngiti. Parang dapat yata magbaon din ako ng bubble sa Senate. Baka sumaya sa... May vibes. Lighten yung feeling. Gusto mong linisan ba yung... Hindi naman, Kasi pero... yung bubbles yan, sabon yan eh. Ah, ganun ba? Parang iba ang pananaw mo. Ako naman pansarili ko lang. Yung sumaya lang ako. Ganyan. Kapagod ako sa kanila, sa totoo lang. Parang ramdam namin yung pagod ako sa kanila. Magulo. Parang magulo sila. Hindi ko naman. Ano naman yung BTS Lightstick? Parang yung sa Star Wars? Yes, sir. Di ba, meron sila laging ganon. Tapos, sasabay yun sa music nila, sa song nila during concert. Mag-iiba-iba yan. Sabay-sabay yun. Di ba? Ano magtanong, di ka naman bibili? Mag-extra ka na. Pinagod mo pa si Johnny. Miss Mayan, malay mo, manood ng concert yan next Ay, sure ako year. hindi. Oh, si Ate B, tsaka si Paring Jungkook. Di ba? Oh, yan. Favorite. Yan po 45 minutong pag-imas mga headlines. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Bañas Oroseo. Ako lang po si Adligaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.